Hanggang ngayon, hindi pa nakakalayag papunta sa Pag-asa Island sa Spratlys ang isang grupo ng mga kabataan. Wala pa raw kasing permit para bumiyahe ang sasakyan nilang barko. Live mula sa Quezon City, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Jessica, mula doon sa target na 10,000 kabataan, naging 1,000 at ngayon 100 kabataan ang ngayon ay nasa Palawan at naghihintay ng kanilang go signal para makatungtong na sa Kalayaan Island. Narito ang report. Bagamat nasa Puerto Princesa sa Palawan na, hindi pa nakakatulak ang mga volunteers ng Kalayaan Atin Ito movement papuntang Pag-asa Island. Ang orihinal na plano ng grupo umalis papuntang Palawan noong November 30 bago maglayag at tumigil sa Kalayaan hanggang December 30. Pero hanggang ngayon, nasa Palawan State University pa rin ang grupo. Yesterday po, we had a meeting with the Coast Guard at sinabi po nila na meron po talagang prosesong dadaanan itong barkong masasakyan namin. And sa ngayon po, sa pag-stay po namin dito ngayon sa Puerto Princesa, ayun po ang hinasikaso namin. Isa rin po sa reason kung bakit ganito po tayo kakonte dahil yun po ang sinabi po ni Mayor Vita Onon na the island can cater only less than 500 ma'am, or nasa 350 po. So yun po sinunod po natin ngayon. Paano yung sila kasama po dito, wala pong selection ma'am. Bago kasi makaalis ang grupo, kailangan muna nila makakuha ng marina permit na magdedetalye ng kanilang lakad, uri ng barkong gagamitin, mga pasahero at iba pa. Ang Coast Guard ang mag-iinspeksyon sa barko bago umalis. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesman Commander Armand Balilo, wala pa sila natatanggap na mga dokumento mula sa Kalayaan Atin Ito movement. Tapos ang requirement ng Coast Guard, kung sakaling tutuloy sila, ay para payagan sila, dapat makakuha sila ng barko na makakaabot dun sa kanilang patutunguhan. At dahil wala namang regular passenger na pumupunta dun sa Kalayaan na barko, it will take approval from Marina. Ang mahigpit lang na paalala ng Philippine Coast Guard dito sa mga kabataan na maglalayag patungo sa Kalayaan Island, dapat daw yung pipiliin nila na barko talagang matibay. Yun bang kayang sagupain yung mga higanteng alo na hahampas sa kanila papunta doon sa isla. At kailangan yung kapitan na magmamando doon sa barko, kabisado yung direksyon papunta doon sa Kalayaan Island dahil sigurado na napakaraming bahura na posibleng masagasaan. Dagdag pa ng Coast Guard, dapat marunong lumangoy ang mga volunteer. Dapat ding malakas ang pangangatawan at may nakahandang medical kit sakaling magkasakit ang mga ito. Nauna ng tiniyak ng Freedom Voyagers na maayos ang kalagayan ng lahat nila mga kasamahan sa Puerto Princesa ngayon. Balak daw ng grupo magtayo ng Freedom Flame Tower sa bahagi ng Palawan, paharap sa West Philippine Sea. Hindi raw field trip o lakbay-aral ang gagawin nila, kundi pagpapakita ng suporta sa gobyerno. So ang paglalayag na ito ay hindi siya independent activity. This is in support of the government. Pangulo, hindi mo lang ito laban. Hindi lang ito laban ng Department of Foreign Affairs. Laban to ng buong mamamayan. At eto na po, ang mga kabataan, ang mga volunteers na nagmula sa iba't ibang probinsya, gusto ko nilang iparating yung mensahe, Pangulo, kasama mo kami. Samantala, ang ilang piniling magpaiwan sa paglalayag tulad ni Nadsmi Salahuddin mula sa Sulu, naglabas ng kanyang saloobin sa Facebook. Anya, gagawin lang daw human shield ang mga sumama. Naging volunteer po siya pero wala po ako sa posisyon para mag-comment po tungkol dyan. Ang nabigyan ko ng authorization na sumagot po dyan ay ang coordinator po ng volunteers from Sulu. Ayon pa sa mga grupong tumulak na sa Palawan, hindi raw sila natatakot sakaling may banta sa kanilang buhay dahil nasa sarili naman silang bansa. May sinusunod din daw silang time frame at plano sa 1 buwan nilang pananatili sa isla. Jessica, kanina nung kausap natin si Jasper Cruz, hindi rin siya makapagbigay ng pinal na petsa kung kailan talaga sila makakatulak patungo nga sa Kalayaan Island dahil sa ngayon ay nasa proseso pa sila ng pagsasaayos sa mga dokumento. Ang sabi sa atin ni Commander Balilo, kung makapag-submit sila na mga kaukulang dokumento, hindi ito magiging overnight bagkus kailangan pa ito ng ilang araw na evaluation bago sila posible magkaroon ng final clearance. Jessica. So, Sherry Ann, pursigido sila, yun nga lang, wala silang masakyan sa ngayon.
Oo, pursigido, Jessica. Ang talagang nagiging tanong natin na paulit-ulit nga sa kanila, meron na bang sasakyan na barko? Pero ang sinasabi kasi ni Jasper, sa ngayon, hindi pa sila makakapagbigay ng impormasyon dahil lahat ito nakabase daw doon sa magiging overall plan, kung ano na yung magiging final outcome doon sa ginagawa nila ng coordination. Tapos, Jessica, kanina, tinanong din natin si Commander Balilo kung meron ba na ibinigay na information itong grupong to, kung talagang meron na ba silang nakausap na shipping line na papayag na magtulak o magdala sa kanila doon. Pero pagkakaalam daw nila sa Coast Guard, hanggang ngayon wala pa rin sila nakakausap. Kasi isang malaking issue nga talaga dito, Jessica, ay yung masiguro yung safety nitong mga taong ito na dadalhin doon sa Kalayaan. Lalo na at mahaba itong biyahe na to. Ang tansya kasi ng Coast Guard para nga abutin ng mula 3 hanggang 1 linggo o 7 araw ito dahil nga iikot pa ito sa Palawan bago pupunta doon sa direksyon ng Kalayaan Island. Jessica. Pero sa totoo lang din, although naintindihan natin yung Coast Guard kasi pag may nangyari din sa mga maglalayag, responsibilidad din ng Coast Guard na sila i-rescue. Pero sa totoo lang, yung mga taga-ron, yung mga nasa Cagayan de Tawi-Tawi, yung mga nasa isla ng Mapun, around that area, nakakapag-libre naman sila na nakakabiyahe. At may kalayaan din ang sinuman na Pilipino na pumunta sa mga islang ito. Hindi ba, Sherry Ann? Bakit sila hinahanapan din ng kung ano-anong papeles? Oh, actually, ang sabi rin naman ni Balilo, gayon din nung AFP, nung una natin nakausap, wala talaga silang nakikita na problema. Kasi katunayan, talaga naman na parte ng bansa natin ito. Katunayan, mga Pilipino nga yung mga nakatira doon. Kaya lang kasi, Jessica, ang nakikita nilang problema, yung walang diretso talaga o regular na sasakyang pandagat na talagang nagpupunta dito sa lugar na ito. Maliban na lamang yung pagpunta doon ng mga taga-AFP, sakay ng C-130, gayon din yung mga taga-Coast Guard. Ang maliliit na bangka naman na nandoon mismo yung mga partikular na nakatira dito sa Kalayaan Island na pwede sana nasasalo o susundo dito sa mga taong ito, itong bibisita mga kabataan sana, hindi naman daw nila ngayon magagawa na makapunta doon sa malayong bahagi nitong karagatan na to dahil itong panahon talagang to, masungit daw talaga yung alon doon sa area na to. Jessica. Ako mismo naranasan ko na, although doon sa may bandang baba, doon sa may Turtle Islands. At around this time, yung mga sasakyan ng Navy nung kami bumiyahe doon, at around this time nga, yung pinakamataas na palapag nung Navy ship na sinakyan namin, nagsuscoop yun ng tubig, Sherry Ann. At all throughout the trip, kasi may mga dadaanan, lalo na itong lugar na to ng Spratlys, high seas yung mga dadaanan dyan malakas talaga at matataas yung mga alon at around this time of the year. Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.